Sa dulo ng maputik at masukal na daan, nakatayo ang karatulang yari sa lumang kahoy. Maligayang pagdating sa Barrio Dinaya. Ngunit ang pintura nito ay kupas na. Tila ba matagal nang hindi napapansin ng sinumang dumaraan. Sa paligid ay tahimik. Masyadong tahimik para sa isang baryong may mga bahay at taniman. Ang hangin ay malamig kahit dapit hapon pa lamang. At ang mga puno ng balete sa gilid ng daan ay tila may mga matang nagmamasid. Doon unang tumapak si Matias. Payat ang kanyang katawan, ngunit matipuno ang tindig. Nakasuot siya ng kupasing kamisa de chino at may dalang lumang bayong na puno ng mga bote ng langis, dahon ng sambong, tuyong ugat ng lagundi at iba pang halamang gamot. Sa unang tingin, isa lamang siyang karaniwang albularyo na naglalakbay upang maghanap ng mga pasyente at kabuhayan. Ngunit hindi karaniwan ang kanyang mga mata. May lalim ang kanyang titig, parang nakakita na ng mga bagay na hindi dapat masilayan ng pangkaraniwang tao. Sa kanyang paanan ay may kasamang isang itim na aso. Malaki ito, halos singtaas ng tuhod ng lalaki. Makintab ang balahibo at tila may kakaibang talino ang mga matang dilaw nito. Hindi ito tahol ng tahol tulad ng ibang aso. Tahimik lamang itong sumusunod, ngunit bawat hakbang nito ay tila may kahulugan. Hindi alam ng mga tao sa baryo na ang asong iyon ay hindi basta alaga. Isa itong lihim na gabay. Sa kabundukan ng Hilaga, bago pa man marating ni Matias ang Barrio Dinaya, nakatagpo siya ng isang matandang ermintanyo. Ang matanda ay naninirahan sa isang kuweba na nababalutan ng lumot at ugat ng balete. May mahabang balbas itong kulay pilak at mga matang tila apoy kung tumingin. May kasamaan sa baryong pupuntahan mo, babala ng ermintanyo noon. Hindi lahat ng tao roon ay tao. Sa paanan ng matanda ay nakahiga ang itim na aso. Ito ang magiging gabay mo, dagdag niya. Hindi ito basta hayop. Nakikita nito ang anyong nakatago sa laman. Mula noon, hindi na iniwan ng aso si Matias. Ngayon, habang papalubog ang araw sa likod ng kabundukan, tinahak nila ang makitid na daan patungo sa sentro ng baryo. May ilang bata na naglalaro sa ilalim ng punong mangga, ngunit nang makita ang itim na aso, bigla silang nagsitigil. "Nanay, may albularyo!" sigaw ng isang batang babae. Unti-unting naglabasan ang mga tao sa kani-kanilang bahay. May mga matatandang nakaupo sa bangkito, mga inang may buhat na sanggol, at mga lalaking may dalang itak mula sa bukid. Ngumiti si Matias, isang ngiting banayad at mapagkumbaba. "Magandang hapon po," bati niya. "Ako po'y isang albularyo. Baka may nangangailangan ng lunas sa inyong baryo." Nagkatinginan ng mga tao. Sa likuran ng karamihan ay may isang lalaking may matalim na ilong at maputlang balat. Ang kanyang mga mata ay tila walang kislap. Tahimik lamang siyang nakatingin kay Matias at sa aso. Bahagyang umungol ang itim na aso. Isang mahinang ungol, ngunit sapat upang maramdaman ni Matias ang bigat sa hangin. "May sakit ang anak ko," sabi ng isang babae, lumapit na may pag-asa sa muka. "3 gabi nang nilalagnat, hindi bumababa ang init." "Dalhin mo sa akin," sagot ni Matias. Habang tinutulungan niya ang bata, napansin niya ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Ang ibang tao ay tila masyadong tahimik. Ang ilan ay hindi kumukurap. Ang ilan ay nakatingin sa kanya na parang sinusukat ang bawat kilos niya. Pinainom niya ng pinaglagaan ng dahon ng bata
Pinahiran ng langis ang noo nito at nagbulong ng dasal na tila mula pa sa sinaunang panahon. Lumipas ang ilang minuto. Unti-unting bumaba ang lagnat ng bata. Napasinghap ang ina. "Salamat po. Tunay ngang kayo'y may kapangyarihan." Ngunit sa gilid ng bahay, nakita ni Matias ang isang matandang babae na nakangisi. At ang ngiting iyon ay hindi pangkaraniwan. Nang sumapit ang gabi, inalok si Matias ng isang bakanting kubo malapit sa gilid ng baryo. Doon siya nanuluyan, tahimik ang paligid, wala man lamang huni ng kuliglig. Nakahiga siya sa banig habang ang aso ay nakaupo sa may pintuan, nakatanaw sa dilim. Biglang tumayo ang aso. Tumindig ang balahibo nito. Mula sa malayo ay may narinig na mahinang tunog, tila pagaspas ng malalaking pakpak. Bumangon si Matias. Sa siwang ng bintana, nasilayan niya ang anino sa bubungan ng isang bahay. Isang anyong hindi tao. May mahabang dila na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ngunit nang biglang sumilip ang ilaw ng lampara mula sa loob ng bahay, ang anino'y naging hugis tao. Nawala ang pakpak. Nawala ang mahabang dila. Isang lalaking ordinaryo ang bumaba mula sa bubungan. Nag-unat ng katawan na parang walang nangyari. Nanlamig ang batok ni Matias. Tama ang ermintanyo. Hindi lahat sa baryong ito ay tao. Tahimik na lumapit ang aso sa kanyang tabi at marahang kumahol, isang babala. Humawak si Matias sa loob ng kanyang kamisa. Doon, nakasabit ang maliit na anting-anting. Hugis bilog na may ukit na sinaunang simbolo. Hindi siya narito upang magpagamot lamang. Narito siya upang tapusin ang isang sumpa. Sa labas, ang hangin ay tila mas lalong lumamig. At sa gitna ng dilim, may mga matang nagliliyab na nakatingin sa kanyang kubo. Nag-umpisa na ang kanyang pakikipagsapalaran sa Baryo Dinaya. Nagising si Matias bago pa man tumilaok ang manok. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam na may mga matang nakatitig sa kanya mula sa labas ng kubo. Nanatili siyang nakahiga, hindi gumagalaw. Sanay na siya sa ganoong pakiramdam. Sa maraming baryong kanyang napuntahan, may mga matang mausisa, may mga matang may pagdududa, ngunit ang mga matang ito ay iba. May gutom. Sa may pintuan, ang itim na aso ay nakaupo pa rin. Hindi ito natulog buong gabi. Nakaharap ito sa siwang ng dingding, tahimik ngunit handang sumugod anumang oras. Dahan-dahang bumangon si Matias at sumilip sa maliit na bintana. Sa labas, tila normal ang lahat. May mga babaeng nagwawalis ng bakuran. May mga lalaking nag-aayos ng araro. May batang tumatakbo na may hawak na tirador. Ngunit sa bawat kilos nila may kakaibang kabagalan. Para silang mga aktor sa isang entabladong hindi kanila. Lumabas si Matias, dala ang kanyang bayong. "Magandang umaga po." Bati niya sa isang matandang lalaki na nagpuputol ng kahoy. Ngumiti ang matanda, ngunit hindi umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. "Magandang umaga rin, albularyo. Mabutit na pagaling mo ang bata kagabi." "Salamat po. May iba pa bang nangangailangan ng lunas?" Sandaling natahimik ang matanda, parang may iniisip. "Marami rito ang may sakit," sagot niya sa wakas. Ngunit hindi lahat ng sakit ay kayang gamutin ng dahon at langis. May kakaibang diin sa huling pangungusap. Bahagyang tumahol ang itim na aso. Napatingin ang matanda rito at sa isang iglap, tila nag-iba ang anyo ng kanyang mga mata. Saglit lamang, parang kumitid, naging mapula. Ngunit nang kumurap si Matias, bumalik ito sa dati. Nagpaalam siya at naglakad papunta sa gitna ng baryo. Habang naglalakad,
napansin niyang kakaunti ang matatandang tunay na matanda. Karamihan ay mukhang nasa hustong gulang, ngunit may parehong hitsura, maputla, payat, at may malalalim na mata. May nadaanan siyang bahay na may nakasabit na bawang at asin sa pintuan. Lumapit siya roon at kumatok. Isang babae ang nagbukas. Ang mukha nito'y halatang puyat at may bakas ng takot. "Albularyo po kayo?" Bulong ng babae. "Opo." "Pumasok po kayo. Huwag kayong magtatagal sa labas." Pagpasok niya, mabilis na isinara ng babae ang pinto at ikinandado. Sa loob ay may isang matandang lalaki na nakahiga sa papag. Nanginginig ito kahit mainit ang umaga. "3 linggo na po siyang ganito," sabi ng babae. "Simula nang may mawala sa aming kapitbahay." "Ano po ang nawala?" tanong ni Matias. "Isang dalagang buntis. Isang gabi, may narinig kaming sigaw. Kinabukasan, wala na siya." Naramdaman ni Matias ang pagbigat ng hangin. Lumapit siya sa matanda at hinawakan ang noo nito. Malamig. Masyadong malamig para sa isang may lagnat. Isinara niya ang kanyang mga mata at nagdasal sa isip. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang itim na aso na nakatingin sa kisame. Unti-unting tumahol ang aso, mahina, ngunit matalim. Tumingala si Matias. Sa sulok ng kisame, may maitim na bakas, parang aninong kumakapit sa kahoy. Ngunit walang ilaw na maaaring magbigay ng ganoong hugis. Biglang napaubo ang matanda. Mula sa bibig nito'y may lumabas na manipis na itim na usok. Mabilis na kinuha ni Matias ang maliit na botelya ng banal na langis at pinatakan ang noo ng matanda habang binibigkas ang sinaunang dasal na itinuro sa kanya ng ermintanyo. Sumigaw ang matanda. Ang itim na usok ay tila nasusunog sa hangin. Sa labas ng bahay, may narinig na mahinang alulong. Hindi mula sa aso, kundi mula sa mas malayo, mas malalim, parang mula sa kagubatan. Nanginginig na napayakap ang babae sa kanyang sarili. "Ano po iyon?" tanong niya. Hindi agad sumagot si Matias. Alam na niya ang sagot. Ang matanda ay hindi basta nagkasakit. May kumapit dito. Isang nilalang na hindi nakikita sa liwanag ng araw. Matapos ang ilang sandali, humupa ang paghinga ng matanda. Unti-unting nagkaroon ng kulay ang kanyang mukha. "Babalik pa po ba iyon?" tanong ng babae, halos maiyak. "Opo," tahimik na sagot ni Matias. "Kung hindi natin mahahanap ang pinagmumulan." Paglabas niya ng bahay, mas lalong naging mabigat ang pakiramdam ng paligid. Sa gitna ng baryo, nakita niyang may mga taong nakatingin sa kanya. Hindi palihim, tahasan. Sa kanilang mga mata, wala nang pagkukunwari. Alam na nila. May napansin siya, at hindi sila natutuwa. Sa di kalayuan, nakita niya ang lalaking maputla na una niyang napansin kahapon. Nakatayo ito sa ilalim ng punong balete, nakangiti. Dahan-dahang tinaas ng lalaki ang kanyang kamay. At sa likuran nito, tila may aninong gumalaw. Isang aninong hindi naaayon sa sikat ng araw. Humigpit ang hawak ni Matias sa kanyang anting-anting. Ang laro ng pagkukunwari ay nagsisimula ng maglaho. At sa baryong ito na puno ng mga mukhang may anino, kailangan niyang maging mas maingat. Dahil ngayong araw, alam na ng mga aswang na hindi siya ordinaryong albularyo. Hindi inalis ni Matias ang tingin sa lalaking maputla sa ilalim ng punong balete. Mainit ang araw, ngunit tila hindi ito tinatamaan ng sikat ng liwanag. Ang anino nito ay masyadong mahaba at bahagyang gumagalaw,
kahit hindi naman umiihip ang hangin. Unti-unting naglakad palapit si Matias. Kasunod ang itim na aso na mabagal ngunit alerto ang mga mata. Magandang araw, bati ng lalaki. Makinis ang kanyang tinig, ngunit may kakaibang lagitik sa dulo ng bawat salita. Mukhang marami kang natulungan ngayong umaga, albularyo. Hanggat kaya, sagot ni Matias, mahinahon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng isang saglit, tila nag-iba ang paligid. Ang mga tunog ng baryo ay naputol. Ang mga taong naglalakad ay tila naging malabong anyo lamang. Hindi ka taga rito, dagdag ng lalaki, at hindi ka basta manggagamot. Bahagyang umungol ang aso. Napatingin ang lalaki rito. Saglit na kumislap ang kanyang mga mata, parang may manipis na lamad na dumaan sa ibabaw nito. Maganda ang aso mo, sabi niya. Matalino, nakakakita ng higit sa dapat makita. Ganyan talaga kapag sanay sa kagubatan, sagot ni Matias. Ngumiti ang lalaki, ngunit sa ngiting iyon, walang init. Mag-ingat ka, albularyo, bulong nito. Hindi lahat ng sakit dito ay nais pagalingin. At dahan-dahan itong tumalikod. Habang papalayo, napansin ni Matias ang kakaiba. Hindi tumatapak ng buo sa lupa ang lalaki. Parang bahagyang nakalutang ang kanyang mga paa. Isang buhok lamang ang pagitan sa lupa. Humigpit ang hawak ni Matias sa kanyang bayong. Hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Hindi pa niya alam kung ilan ang tunay na tao sa baryong ito. Nagpasya siyang maglakad patungo sa gilid ng baryo, sa lugar kung saan mas makapal ang mga puno at mas bihira ang tao. Doon, ayon sa pakiramdam niya, nagmumula ang malamig na hangin, tila may dalang bulong. Ang itim na aso ang unang nagbago ng direksyon. Tumingin ito sa gawing hilaga at nagsimulang maglakad ng may layunin. Sinundan ito ni Matias. Habang papalayo sila sa mga bahay, unti-unting nawala ang mga tunog ng baryo. Pumasok sila sa masukal na bahagi ng gubat, kung saan ang mga puno ay matatanda at ang mga ugat ay tila kamay na umaabot mula sa lupa. Narating nila ang isang napakalaking balete. Mas matanda pa marahil ito sa baryo. Ang mga ugat nito ay nagkukubli ng madilim na espasyo sa ilalim, parang bunganga ng isang nilalang. Huminto ang aso at tumahol. Isang maikling tahol na tila babala. Lumapit si Matias. Sa ilalim ng balete, may bakas ng abo. May mga buto, maliliit at marupok, na nakatabon sa lupa. Lumuhod siya at hinawakan ang lupa. Malamig. Hindi natural ang lamig. Isinara niya ang kanyang mga mata at inilabas ang anting-anting mula sa loob ng kanyang kamisa. Bahagyang uminit ang metal sa kanyang palad. May presensya. Malakas. Biglang nagdilim ang paligid. Hindi dahil sa ulap, kundi dahil sa tila pag-ikot ng hangin sa paligid ng balete. Mula sa loob ng mga ugat, may marahang tunog, parang paghinga. At kasunod nito, isang mahinang tawa. Tumindig ang balahibo ng aso at nagsimulang umalulong. Sa isang iglap, may aninong gumapang palabas mula sa ilalim ng balete. Mahaba, manipis, may hugis ng tao ngunit hindi buo. Hindi ka dapat narito, bulong ng anino. Hindi gumalaw si Matias. Sa halip, itinaas niya ang anting-anting at binigkas ang dasal na itinuro sa kanya ng ermitanyo. Sa bawat salitang kanyang sambitin, tila nasusunog ang hangin. Sumigaw ang anino. Umatras ito, ngunit hindi tuluyang naglaho. Isa ka lamang,
sabi ng tinig mula sa kadiliman. At kami marami. Biglang umihip ang malakas na hangin. Nayanig ang mga sanga ng balete. Mula sa likuran, may narinig si Matias na yabag. Marami. Hindi mula sa gubat, kundi mula sa baryo. Napalingon siya. Sa pagitan ng mga puno, nakita niya ang ilang taong nakatayo. Tahimik. Hindi gumagalaw. Ang lalaking maputla ay nasa unahan nila. At lahat sila'y nakatingin sa kanya. Dahan-dahang umatras si Matias, hindi inaalis ang tingin sa balete. Ang aso ay nasa kanyang tabi, nakapwesto sa harap niya na parang handang sumugod anumang oras. Alam na niya ngayon, ang balete ay hindi lamang puno. Isa itong bantay, isang daanan, at ang nasa ilalim nito ay bahagi lamang ng mas malalim na lihim. Habang papalapit ang mga nilalang mula sa baryo, unti-unting bumalik sa normal ang paligid. Ang anino sa ilalim ng balete ay muling nagkubli sa mga ugat. Ngunit ang mensahe ay malinaw. May lagusan sa lugar na ito. At ito'y binabantayan. Mahaba pa ang kanyang laban. At ngayon, alam na ng mga aswang na natuntun na niya ang kanilang unang lihim. Hindi umatras si Matias kahit papalapit ang mga taong nakatayo sa pagitan ng mga puno. Tahimik silang naglalakad. Walang kaluskos ng dahon. Walang tunog ng yapak. Para silang mga aninong tumatawid sa liwanag ng hapon. Sa unahan nila, ang lalaking maputla ay nakangiti. May hinahanap ka ba, albularyo? Tanong nito. Tila maamo ang tinig. Ngunit ramdam ni Matias ang bigat sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Namimitas lang ng ugat, sagot niya ng payak. Maraming halamang gamot sa ilalim ng matatandang puno. Marahang tugon ng lalaki. Oo nga naman. Lalo na sa ilalim ng balete. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa likuran ng lalaki, ang ibang tao ay hindi kumukurap. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Parang mga maskara na suot lamang sa liwanag ng araw. Muling umungol ang itim na aso. Sa pagkakataong ito, mas mababa ang tono. Parang may naririnig ito na hindi kayang marinig ng tainga ng tao. Biglang may umalingaw-ngaw na tunog mula sa ilalim ng lupa. Isang mahinang dagundong. Hindi malakas, ngunit sapat upang maramdaman ang pagyanig sa talampakan. Napatingin ang lahat sa balete. Lumang puno na yan, sabi ng lalaking maputla. Marami nang nakitang lihim. May mga lihim na dapat nang ibaon, tugon ni Matias. Sa isang iglap, kumislap ang mga mata ng lalaki. Hindi na maputla kundi bahagyang mapula. Ngunit agad din itong ngumiti muli. Mag-ingat ka sa paghuhukay, albularyo. Baka may magising. Dahan-dahan silang umatras, isa-isa, hanggang sa tuluyang mawala sa pagitan ng mga puno. Naiwan si Matias at ang aso sa ilalim ng balete. Ngunit hindi natahimik ang paligid. Mula sa lupa, muli niyang narinig ang tunog. Parang pagkamot. Parang may gumagalaw sa ilalim. Lumuhod siya at inilapat ang kanyang palad sa lupa. Malamig pa rin. Ngunit ngayon, may marahang pintig. Parang tibok ng puso. Napasinghap siya. Hindi lamang ito simpleng daanan. May buhay sa ilalim. Inilabas niya ang maliit na punyal na nakatago sa kanyang bayong at sinimulang hukayin ang isang bahagi ng lupa malapit sa ugat. Hindi siya naghuhukay ng malalim, sapat lamang upang makita kung may bakas ng lagusan.
Habang ginagawa niya iyon, biglang nagsimulang umalulong ang aso, mas malakas kaysa dati. Napatingin siya rito. Ang aso ay nakatitig sa isang tiyak na bahagi ng lupa sa pagitan ng dalawang malalaking ugat. Doon, may manipis na guhit sa lupa. Isang hiwa, hindi likha ng kalikasan. Tinabunan ito ng tuyong dahon at lupa, ngunit malinaw na may pinagtakpan. Dahan-dahan niyang inalis ang mga dahon. Sa ilalim, may kahoy na tila takip. Isang lihim na pasukan. Biglang muling umugong ang lupa. Sa pagkakataong ito, mas malakas. Mula sa malayo, narinig niya ang tila sabayang paghinga. Hindi mula sa isang nilalang, kundi marami. Parang may mga nilalang na nagising. Tumayo si Matias at hinawakan ang kanyang anting-anting. Hindi pa ito ang tamang oras. Hindi pa siya handa bumaba. Kailangan muna niyang malaman kung ilan ang kaaway. Habang papalayo siya sa balete, napansin niyang mas lalong naging kakaiba ang baryo. May mga batang kanina'y naglalaro, ngunit ngayon ay nakatayo lamang sa gilid ng daan, nakatingin sa kanya. Ang mga matatanda ay hindi na nag-uusap. Tahimik silang nagmamasid. At sa bawat bahay na madaanan niya, tila may mga matang sumisilip sa siwang ng bintana. Pagdating niya sa kanyang kubo, agad niyang isinara ang pinto. Ang aso ay nanatiling nakatayo, hindi mapakali. May lagusan, bulong ni Matias sa sarili. At hindi lamang isa. Inilapag niya ang bayong at inilabas ang ilang tuyong dahon at pulbos na may halong asin at abo. Ibinudbod niya ito sa palibot ng kubo, isang sinaunang pananggalang laban sa masasamang nilalang. Sa labas, unti-unting lumalalim ang gabi, at habang sumisikat ang buwan, papalapit sa kabilugan, ramdam niyang mas lalakas ang mga ito. Biglang may narinig siyang mahinang katok sa pinto. Isang beses, 2 beses, hindi siya sumagot. Albularyo, bulong ng tinig sa labas. May kailangan kami. Boses iyon ng isang babae, ngunit may kakaibang paghatak sa bawat pantig. Tumingin siya sa aso. Ang aso ay nakatayo, nakanguso, handang sumalakay. Muling kumatok ang nasa labas. Mas malakas. Buksan mo. Hindi ito pakiusap. Utos ito. Umigpit ang hawak ni Matias sa kanyang anting-anting. Sa labas, narinig niya ang marahang pag-ikot ng mga paa sa paligid ng kubo. Hindi iisa. Marami. At sa ilalim ng lupa, muli niyang narinig ang mga tunog. Mas malinaw na ngayon. Parang may mga kuko na kumakamot pa itaas. At alam niyang malapit na ang oras na hindi na sapat ang pagkukunwari. Ang peking albularyo ay kailangang maging mandirigma. Hindi bumukas ang pinto. Nanatiling tahimik si Matias sa loob ng kubo habang ang mahinang katok ay naging marahang pagkamot. Mula sa labas, narinig niya ang paglangit-ngit ng kahoy. Tila may mga kuko na sumusubok dumungaw sa siwang. Albularyo! Muli ang bulong ng babae. Ngunit ngayon, hindi na ito parang tao. Mas malalim, mas magaspang. Tulungan mo kami. Unti-unting umangat ang hangin sa paligid ng kubo. Ang mga dahong ibinudbod ni Matias sa palibot ay nagsimulang gumalaw, tila tinatangay ng isang puwersang hindi nakikita. Ang itim na aso ay tumayo sa harap ng pinto at tumungol, mahaba at mababa ang tono. Sa ilalim ng lupa, muli niyang narinig ang pagkamot. Mas mabilis na ngayon, parang sabik. Kinuha ni Matias ang maliit na kampanilyang bakal sa loob ng kanyang bayong
at marahang pinatunog ito habang binibigkas ang dasal na itinuro sa kanya ng ermitanyo. Sa bawat tunog ng kampana, tila may sumisingaw na init sa loob ng kubo. Biglang sumigaw ang nasa labas. Hindi na ito boses ng babae. Isang matinis at basag na sigaw ang umalingaw-ngaw sa gabi. Kasunod nito ay ang mararahas na yabag na umiikot sa kubo. May tumalon sa bubungan. May gumapang sa dingding. Ngunit hindi sila makapasok. Ang asin at abo ay nagliliwanag ng bahagya, parang nagbabaga. Lumipas ang ilang sandali. Unti-unting tumahimik ang paligid. Wala nang pagkamot. Wala nang bulong. Ngunit hindi ito nangangahulugang umalis na sila. Alam ni Matias. Naghihintay lamang ang mga ito. Lumapit siya sa bintana at sumilip sa pagitan ng kahoy. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang mga anyong nakatayo sa di kalayuan. Hindi na sila nagkukubli. Ang kanilang mga likod ay bahagyang nakayuko. Ang kanilang mga leeg ay tila masyadong mahaba. At sa bawat paglingon nila, kumikislap ang kanilang mga mata. Sa gitna nila, naroon ang lalaking maputla. Ngunit ngayon, hindi na ito ganap na tao. Ang kanyang anino ay may pakpak. Mahaba ang dila na sumisilip sa gilid ng kanyang labi. At nakatingin siya diretso sa kubo. Ngumiti ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sabay-sabay silang naglaho sa dilim. Ngunit hindi natapos ang gabi. Mula sa malayo, sa gawing balete, may narinig si Matias na sigaw. Isang sigaw ng tunay na tao. Isang sigaw ng takot. Hindi na siya nagatubili. Isinabit niya sa leeg ang kanyang anting-anting at binuksan ang pinto. Ang aso ay naunang lumabas, mabilis at tahimik. Tinahak nila ang daan patungo sa sigaw. Sa gilid ng baryo, malapit sa kagubatan, nakita nila ang isang binatang lalaki na nakahandusay sa lupa. Sugatan ang balikat nito at may malalim na marka ng kuko sa kanyang dibdib. "Tulungan mo ako," bulong ng binata. Lumuhod si Matias at sinuri ang sugat. Masyadong malalim. Ngunit hindi lamang kuko ang dahilan. May bahid ng itim na likido sa paligid ng sugat, parang lason. Biglang tumahol ang aso at napatingin sa likuran. Mula sa mga puno, may gumalaw. Isang anyong nakasabit sa sanga, baliktad. Unti-unti itong bumaba. Mahaba ang buhok, payat ang katawan at ang mga mata ay tila walang puti. Puro dilim. Ngumiti ito. "Isa lamang ang kailangan namin," sabi ng nilalang. "Isang kaluluwa kapalit ng lagusan." Tumayo si Matias at hinarap ito. "Hindi ka makakakuha ng anuman." Tumawa ang nilalang. Sa isang iglap, sumugod ito. Mabilis na parang anino. Ngunit mas mabilis ang aso. Tumalon ito at kinagat ang braso ng nilalang. Sumigaw ang aswang. Sa pagkakataong iyon, itinaas ni Matias ang kanyang anting-anting at binigkas ang mas malakas na dasal. Sumiklab ang liwanag mula sa metal. Tinamaan ang nilalang sa dibdib. Parang nasusunog, napaatras ito at gumulong sa lupa. Ngunit hindi pa tapos. Mula sa likod ng mga puno, may 2 pang anyo ang lumabas. Napalingon si Matias. 3 laban sa 1. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi, ang itim na aso ay tila mas lumaki sa liwanag ng buwan. Ang mga mata nito ay kumikislap at ang anino nito ay tila may hugis na hindi pangkaraniwang hayop. Sa malayo, may narinig na tila mahinang bulong ng hangin. Isang tinig na pamilyar, ang ermitanyo.
Hindi pa ang oras ng pagsasara, tila sabi ng hangin. Ngunit maaari mong ipakita sa kanila ang takot. Huminga ng malalim si Matias. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nagpanggap. Sa ngalan ng liwanag at sa bisa ng sinaunang sumpa, sigaw niya, "Bumalik kayo sa dilim na pinagmulan ninyo." Muling sumiklab ang anting-anting. Ang unang aswang ay napahiyaw at nagliyab ang balat. Ang dalawa pa'y umatras. Sa isang iglap, naglaho silang parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Matias, ang aso, at ang sugatang binata. Mabigat ang kanyang paghinga. May unang dugo na sa gabing iyon. At alam niyang hindi na maitatago ang kanyang tunay na layunin. Simula ngayon, hindi na siya basta albularyo sa Baryo Dinaya. Isa na siyang lantad na kalaban. At sa kabilugan ng buwan na papalapit, tiyak na mas mabagsik ang susunod na pag-atake. Madaling araw na nang maihatid ni Matias ang sugatang binata sa kubo nito. Hindi na tahimik ang baryo. May mga matang sumisilip sa bintana. May mga aninong mabilis na nagtatago sa likod ng poste at puno. Hindi na nila itinatago ang kanilang pag-iingat. Ang binata na nagngangalang Isko ay nanginginig pa rin habang nililinis ni Matias ang sugat nito. 3 gabi na silang naglilibot, bulong ni Isko. May nawawala gabi-gabi, hindi lahat nagsasalita. Kasi hindi lahat sa amin ay tao. Natahimik si Matias. "Ilan kayong tunay?" tanong niya. Saglit na napapikit si Isko. "Kaunti. Mas kaunti kaysa inaakala mo." Matapos gamutin ang sugat at lagyan ito ng pinaghalong abo at langis, iniwan niya ang binata na may bilin na huwag lalabas pagdilim. Paglabas niya ng kubo, sinalubong siya ng itim na aso. Hindi ito mapakali. Nakatitig ito sa hilagang bahagi ng baryo, sa direksyon ng bangin kung saan sinasabing may lumang ermita na matagal nang inabandona. Naalala ni Matias ang sinabi ng ermitanyo bago siya umalis sa kabundukan. "Hanapin mo ang lugar kung saan nagtatagpo ang lupa at hangin. Doon nakatali ang ugat ng kanilang lakas." Ang bangin. Naglakad siya patungo roon habang ang araw ay bahagya sumisilip sa silangan. Habang papalapit, napansin niyang mas kakaunti ang bahay sa bahaging iyon. Mas marami ang tuyong puno. Mas malamig ang simoy ng hangin. At sa gilid ng bangin, nakita niya ang lumang ermita. Giba na ang kalahati ng bubong. May mga bitakang dingding. Ang kampanaryo'y nakatagilid na parang anumang oras ay babagsak. Ngunit sa paligid nito, kakaiba ang pakiramdam. Tahimik. Masyadong tahimik. Pumasok siya sa loob. Sa sahig may mga lumang marka, parang mga simbolong iginuhit gamit ang dugo at abo. May mga kandilang natunaw at muling sinindihan. May gumagamit pa rito. Lumapit ang aso sa isang bahagi ng altar at nagsimulang hukayin ng lupa. "Dito?" bulong ni Matias. Lumuhod siya at tinulungan ng aso. Hindi nagtagal, may tumambad na kahoy na tabla, katulad ng nakita niya sa ilalim ng balete. Isa pang lagusan, ngunit mas matanda ito. Mas malalim. Habang nakatingin siya sa tabla, biglang may umalingaw-ngaw na tunog ng kampana. Hindi niya ito pinatunog. Walang humawak dito. Ngunit malinaw ang tunog, malalim at mabigat. Sunod-sunod ang pagtunog. Sa bawat dagundong, tila may gumigising sa ilalim ng lupa. Biglang lumamig ang hangin. Mula sa likuran niya, may narinig siyang yabag. Mabagal. Kapag lumingon siya,
nakita niya ang isang matandang babae na nakasuot ng puting saya, nakatayo sa may pintuan ng ermita. Siya ang babaeng nakangisi noong unang gabi. "Hindi ka dapat nakialam," sabi nito. Hindi gumagalaw ang labi ngunit malinaw ang tinig. "Marami ng dugo ang nabuhos dito bago ka pa dumating. Mas marami pa ang mabubuhos kung hindi ito titigil," tugon ni Matias. Ngumiti ang matanda. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Humaba ang mga kuko. Kumitid ang mga mata. Lumaki ang bibig na tila hindi kasya sa mukha. "Hindi mo kayang isara ang lahat ng lagusan," sabi nito. Ang pinuno ay naghihintay. Sa likod ng altar, biglang umangat ang kahoy na tabla. Parang may puwersang nagtulak mula sa ilalim. Sumingaw ang malamig at mabahong hangin mula sa butas. At mula roon, may dalawang kamay na maitim at mahaba ang kuko ang dahan-dahang umangat. Tumahol ang aso at tumalon sa harap ni Matias. Sa isang iglap, sumugod ang matandang aswang. Ngunit handa si Matias. Itinaas niya ang anting-anting at binigkas ang mas matinding dasal. Hindi na bulong, kundi sigaw. Nagliyab ang simbolo sa kanyang dibdib. Ang aswang ay napaatras, napahiyaw. Mula sa lagusan, ang mga kamay ay muling bumaba, parang natakot sa liwanag. Nanginginig ang lupa. Narinig niya ang isang mas malalim na ungol mula sa kailaliman. Hindi iyon tulad ng iba. Mas mabigat. Mas makapangyarihan. Ang pinuno. Napagtanto ni Matias na ang ermita at ang balete ay konektado. Dalawang lagusan na bahagi ng iisang sistema sa ilalim ng baryo. At sa kailaliman, may naghahari. Habang unti-unting humuhupa ang pagyanig, umatras ang matandang aswang at naglaho sa usok na maitim. Tahimik na muli ang ermita. Ngunit alam ni Matias, hindi ito tagumpay. Babala lamang. Tinakpan niya muli ang tabla at binudburan ng asin at abo ang paligid. Ngunit hindi niya ito isinara. Hindi pa. Kailangan niyang makita ang pinanggagalingan. Habang palabas siya ng ermita, napatingin siya sa bangin. Sa ibaba nito, may makapal na ulap na tila hindi gumagalaw. At sa loob ng ulap na yon, may hugis. Isang napakalaking anino. Nakatitig pa itaas. Naghihintay. Hindi agad bumalik si Matias sa gitna ng baryo matapos ang nangyari sa ermita. Sa halip, naglakad siya patungo sa likod ng bangin sa bahaging bihira ang dumaraan. Doon niya unang naramdaman ang kakaibang katahimikan. Hindi tulad ng katahimikan sa baryo na puno ng paniniktik na mata, kundi katahimikang may takot. Ang itim na aso ay huminto sa isang kumpol ng kawayan at marahang kumahol. Mula sa likod ng mga kawayan, may kumilos. Isang lalaki ang lumabas, si Isko, ang binatang kanyang ginamot. May benda pa ang balikat nito, ngunit nakatayo ng tuwid. Hindi siya nag-iisa. May tatlong iba pa sa likuran niya. Isang matandang lalaki, isang babaeng may hawak na sanggol, at isang dalagitang payat at nanginginig. Kami ang mga natira. Mahina ngunit matatag na, sabi ni Isko. Ang mga tunay. Napatingin si Matias sa kanila. Sa unang pagkakataon simula nang dumating siya sa Barrio Dinaya, nakakita siya ng mga matang may takot ngunit may pag-asa. "Ilan pa kayo?" tanong niya. 7 pamilya, sagot ng matanda. Ang iba'y nawala na. Hindi na niya kailangang itanong kung paano. May lagusan sa ilalim ng balete at sa lumang ermita, sabi ni Matias. Magkaugnay ang mga iyon, at sa kailaliman may pinuno.
napatingin ang dalagita sa lupa. Tuwing kabilugan ng buwan, bulong niya, may kinukuha sila. Hindi agad pinapatay. Tinadala muna sa ilalim. Tumahol ang aso, parang pagsang-ayon. May alam ba kayong ibang pasukan? Tanong ni Matias. Nagkatinginan ang mga tao. May isang kuweba sa likod ng talon, sagot ng matanda matapos ang ilang sandali. Pero matagal na naming iniiwasan. Doon unang nawala ang kapatid ko. Huminga ng malalim si Matias. Tatlong lagusan. Hindi natin sila kayang labanan sa lakas, sabi niya. Kailangan nating wasakin ang pinagmumulan. Paano? Tanong ng babae habang mas hinihigpitan ang yakap sa sanggol. Hinawakan ni Matias ang kanyang anting-anting. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, bubuksan nila ang mga lagusan. Iisa ang sentro niyan sa ilalim. Kapag nahanap natin ang puso ng lungga, doon natin isasara. Tahimik silang nakinig. Ngunit hindi ko magagawa mag-isa. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Si Isko ang unang nagsalita. Handa akong sumama. Hindi nagdalawang isip ang dalagita. Ako rin. Napailing ang matanda, ngunit sa huli tumango. Kung hindi ngayon, kailan pa? Tumingin si Matias sa kanila isa-isa. Hindi ito basta laban. Kapag bumaba tayo roon, maaaring hindi na tayo makabalik. Sa pagkakataong iyon, ang sanggol sa bisig ng babae ay umiyak. Isang mahinang iyak, ngunit tila nag-echo sa hangin. Biglang nag-iba ang pakiramdam ng paligid. Tumahol ng malakas ang itim na aso at napalingon sa gawing baryo. Mula sa gitna ng mga bahay, may usok na itim na dahan-dahang umaakyat sa langit. At kasabay nito may narinig silang sigaw. Isa na namang tao ang kinuha. Maaga silang nagsimula, bulong ni Matias. Hindi pa kabilugan ng buwan, ngunit papalapit na. Nagsimulang maglakad si Matias pabalik sa baryo, kasunod ang maliit na grupo. Habang papalapit sila, nakita nila ang mga tao na nagkukumpulan sa isang bahay. Ngunit ang mga mukha ng karamihan ay hindi nag-aalala. Nakamasid lamang. Sa gitna ng bakuran, may dugo sa lupa. Ngunit walang katawan. At sa ilalim ng punong mangga, naroon ang lalaking maputla. Tahimik na nakatingin kay Matias. Ngumiti ito. Hindi mo sila maililigtas, sabi nito, sapat upang marinig ni Matias kahit nasa malayo. Bawat gabi, mas marami kami. Humigpit ang kamao ni Matias. Sa kanyang tabi, ang itim na aso ay umungol, hindi sa takot, kundi sa galit. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Matias ang mas malalim na katotohanan. Hindi lamang ito laban ng tao laban sa aswang. Ito'y laban ng pananatili laban sa paglamon. Ang baryong ito ay unti-unting kinakain mula sa ilalim. At kung hindi niya ito pipigilan bago sumapit ang kabilugan ng buwan, baka wala nang matirang tunay na tao sa baryo Dinaya. Sa kalangitan, ang buwan ay halos buo na. At sa ilalim ng lupa, may pusong tumitibok. Mas mabilis na ngayon. Kinagabihan, nagtipon si Matias at ang 7 pamilya sa likod ng kawayan. Hindi sila maaaring maghintay pa. Ang pagkuha ng isa pang tao bago pa man ang kabilugan ng buwan ay malinaw na hamon. Ngayong gabi, susuriin natin ang kuweba sa likod ng talon, bulong ni Matias. Hindi tayo bababa. Titingnan lamang natin kung paano sila gumagalaw. Tahimik silang tumango. Si Isko at ang matandang lalaki ang sasama kay Matias. Ang iba'y mananatili sa taguan, handang tumakbo kung kinakailangan.
Nang sumapit ang dilim, tinahak nila ang makitid na daan patungo sa talon. Ang itim na aso ang nangunguna. Habang papalapit sila, narinig nila ang tuloy-tuloy na lagaslas ng tubig. Ngunit sa ilalim ng tunog na iyon, may isa pang ritmo. Isang mahinang dagundong, parang tibok. Pagdating nila, bumungad ang talon. Malakas ang bagsak ng tubig sa batuhan. Bumubuo ng manipis na ulap sa paligid. Sa likod ng kurtina ng tubig, may anino. Isang siwang. Doon, bulong ni Isko. Tahimik na lumapit si Matias. Ang aso ay hindi kumahol, ngunit ang mga mata nito'y nagliliwanag sa dilim. Dahan-dahan silang pumasok sa likod ng talon. Sa loob, malamig ang hangin. May makitid na lagusan pababa. May mga marka sa dingding. Parang mga kuko na paulit-ulit na kumayod sa bato. May mga kandilang nakasindi sa gilid. Hindi ito abandonado. Biglang tumigil ang aso. Mula sa kailaliman, may narinig silang mga tinig. Hindi malinaw, parang sabay-sabay na bulong. Sumilip si Matias sa liko ng lagusan. Sa ibaba, may malawak na espasyo sa loob ng kuweba. At sa gitna nito, may hukay. Sa paligid ng hukay ay may mga anyong nakatayo. Hindi na sila nagkukubli sa anyong tao. Mahahaba ang mga braso, manipis ang mga paa. Ang kanilang mga mukha ay tila hinubog sa dilim. Sa gitna nila, may isang mas malaki, mas matangkad, mas mabigat ang tindig. At sa likod nito, isang lagusan na mas malalim pa, ang pinuno. Hindi niya makita ng buo ang mukha nito, ngunit ramdam niya ang bigat ng presensya. Biglang nagsalita ang mas malaking anyo. Papalapit na ang kabilugan, ihanda ang mga katawan. Nanlamig ang dugo ni Isko. Sa gilid ng kuweba, may 3 taong nakagapos. Isa roon ay ang babaeng nawawala 2 gabi na ang nakalipas. Buhay pa, ngunit mahina. Humigpit ang hawak ni Matias sa kanyang anting-anting. Hindi pa ngayon. Hindi pa nila kayang sumugod. Ngunit alam na niya ang istruktura ng kanilang lungga. Ang balete, ang ermita at ang talon. 3 pasukan patungo sa iisang puso sa ilalim. Biglang umangat ang ulo ng isa sa mga aswang. Tumingin ito diretso sa kanilang direksyon. May nakamasid. Hindi na sila naghintay. Tahimik ngunit mabilis silang umatras paakyat ng lagusan. Nang makalabas sila sa likod ng talon, biglang tumahol ng malakas ang aso. Mula sa itaas ng talon, may 2 aswang na bumaba, parang gagamba, dumikit sa bato. Sumugod ang isa kay Isko. Ngunit bago pa ito makalapit, itinaas ni Matias ang anting-anting at sumiklab ang liwanag. Natamaan ang aswang at napatras, napasigaw. Ang isa pa ay tumalon palayo at naglaho sa kagubatan. Humihingal si Isko. Alam na nila. Oo, sagot ni Matias. At hindi na tayo makakahintay. Sa malayo, sa gitna ng baryo, may narinig silang sabayang alulong. Hindi mula sa aso, kundi mula sa maraming lalamunan. Sa kalangitan, halos bilog na ang buwan. 2 gabi na lamang. At sa ilalim ng lupa, naghahanda na ang mga nilalang. Habang naglalakad sila pabalik sa taguan, alam ni Matias na sa susunod na pagbaba nila sa kuweba, hindi na sila babalik para sumilip lamang. Babalik sila para wakasan ang tibok sa ilalim ng Baryo Dinaya. At sa gabing yon, mas malinaw kaysa dati ang pakiramdam. Ang pinuno ay hindi lamang naghihintay. Ito'y nagugutom.
Kinabukasan, tila mas tahimik ang Baryo Dinaya. Ngunit hindi iyon katahimikan ng kapayapaan. Ito'y katahimikan ng paghihintay. Sa ilalim ng kawayan, nagtipon muli ang 7 pamilya. Kita sa kanilang mga mukha ang pagod at takot, ngunit may bago ring alab, ang pag-asang maaaring magbago ang lahat bago sumapit ang kabilugan ng buwan. 2 gabi na lang, sabi ni Matias. Sa mismong gabi ng kabilugan, bubuksan nila ang puso ng lungga. Doon sila pinakamalakas, ngunit doon din sila pinakabukas. Paano natin papasukin nang hindi tayo napapaligiran? Tanong ng matanda. Hindi tayo dadaan sa balete o sa ermita, sagot ni Matias. Doon sila naghihintay, sa talon tayo bababa, pero hindi sa oras na inaasahan nila. Tumingin siya sa itim na aso. Tahimik itong nakaupo, ngunit ang mga matay tila may sariling liwanag. May isa pang paraan, dagdag niya. Hindi ko ito magagawa ng walang tulong. Inilabas niya mula sa bayong ang ilang piraso ng asin, abo at pulbos na may halong dinurog na dahon. Ibinigay niya sa bawat isa ang maliit na supot. Kapag nagsimula ang pagyanig ng lupa sa gabi ng buwan, ilibing ninyo ito sa 4 na sulok ng baryo. Huwag kayong magpapahuli. Huwag kayong titigil. Ano ang mangyayari? Bulong ng dalagita. Ikakandado nito ang ibabaw, sagot ni Matias. Kapag isinara ko ang puso sa ilalim, hindi sila makakaakyat. Tahimik ang lahat. Pero paano kayo makakaakyat? Tanong ni Isko. Saglit na napatingin si Matias sa lupa. Kung magtagumpay tayo, bubukas ang 100. Wala nang nagtanong pa. Sa maghapon, tahimik ang baryo. Ngunit may mga matang patuloy na nagmamasid kay Matias. Hindi na sila nagtatago. Sa ilalim ng punong mangga, muling nakita niya ang lalaking maputla. Ngunit ngayon, hindi na ito nakangiti. Diretso itong tumingin sa kanya. Handa ka na ba? Tanong nito mula sa malayo, tila dinadala ng hangin ang boses. Mas handa kaysa sa iniisip mo, sagot ni Matias. Unti-unting nagbago ang anyo ng lalaki. Humaba ang kanyang anino, hindi sa likod, kundi paikot sa kanya, parang usok na may sariling buhay. Kapag sumikat ang buwan ng buo, sabi nito, hindi ka na makakatakas. At sa isang iglap, naglaho ito. Paglubog ng araw, nagsimulang umihip ang malamig na hangin mula sa direksyon ng bangin. Ang mga aso sa baryo, yaong mga tunay na aso, ay nagsimulang umalulong. Ang itim na aso ni Matias ay hindi sumabay. Tahimik itong nakatingin sa kalangitan. Unti-unting umangat ang buwan. Halos buo na. Sa ilalim ng lupa, naramdaman ni Matias ang mahinang pagyanig. Hindi pa malakas, ngunit papalakas. Lumapit sa kanya si Isko. Ngayong gabi ba? Umiling si Matias. Hindi pa, bukas. Ngunit alam niyang nagsisimula na ang paghahanda sa ilalim. Sa gitna ng baryo, may mga aninong gumagalaw ng mas mabilis kaysa dati. May mga taong tila hindi na marunong magpanggap. Ang ilan ay hindi na lumalabas ng bahay, marahil dahil hindi na nila kayang panatilihin ang anyong tao. Sa kubo niya, inilatag ni Matias ang kanyang mga gamit. Ang anting-anting, ang punyal, ang kampanilya, at ang isang maliit na sisidlang bakal na matagal na niyang hindi ginagamit. Isang sisidlang ibinigay ng ermintanyo bago siya umalis sa kabundukan. Kapag nakaharap mo na ang pinuno, sabi noon ng matanda, huwag mong sugatan lamang, ikulong mo. Pinagmasdan niya ang sisidlan. Maliit lamang ito,
ngunit may ukit na simbolong katulad ng nasa kanyang anting-anting. Biglang tumahol ang itim na aso. Isang beses, malakas. Mula sa labas, narinig niya ang mahinang paglakad. Hindi marahas, hindi nagtatago. Parang isang paanyaya. Lumabas siya ng kubo. Sa dulo ng daan, sa ilalim ng buwan na halos buo, may isang anyong nakatayo. Mas matangkad kaysa sa iba. Mas malinaw ang hugis. Ang pinuno. Hindi ito ganap na tao. Hindi rin ganap na halimaw. Ang balat nito ay tila anino na may laman. Ang mga matay parang dalawang pulang apoy. At huli na para umatras, sabi ng nilalang. Hindi gumalaw si Matias. Ang itim na aso ay tumayo sa kanyang tabi. Bukas, dagdag ng pinuno, bubuksan ko ang lupa at ang baryong ito ay tuluyan ng magiging sa amin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Matias ang bigat ng presensya. Parang buong lupa ay nakikinig. Ngunit hindi siya umatras. Bukas, sagot niya. Matatapos ito. Unti-unting naglaho ang anyo ng pinuno, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Matias sa gitna ng daan, sa ilalim ng halos bilog na buwan. Ang huling gabi ay darating sa susunod na pagsikat nito. At sa pagitan ng langit at lupa, dalawang puwersa ang magtatagpo. Isa lamang ang mananatili. Sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan. Hindi ito dahan-dahang umangat sa kalangitan. Tila ba bigla na lamang itong naroon, buo at maliwanag, parang matang nagmamasid sa bawat kilos ng tao at hindi tao sa Barrio Dinaya. Nagsimula ang pagyanig bago pa man tumunog ang unang alulong. Mahina sa una. Pagkatapos ay mas malakas. Sa ilalim ng kawayan, ang 7 pamilya ay nagkatinginan. Ngayon na, bulong ni Isko. Agad silang naghiwa-hiwalay, dala ang maliliit na supot na asin at abo. Tahimik silang kumilos sa dilim. Iniiwasan ng mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga bahay. Sa gitna ng baryo, nagsimulang magtipo ng mga aswang. Hindi na sila nagkukubli sa anyong tao. Ang kanilang mga katawan ay payat at mahahaba. Ang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga, tila sumisinghot sa hangin. Sa ilalim ng punong balete, ang lupa ay dahan-dahang bumuka. Sa lumang ermita, nagbitak ang sahig. Sa likod ng talon, lumakas ang dagundong mula sa kuweba. 3 lagusan. 300 patungo sa iisang puso. Sa gilid ng baryo, nakatayo si Matias. Tahimik. Sa kanyang tabi, ang itim na aso ay hindi mapakali ngunit matatag ang tindig. Oras na, bulong niya. Tinahak nila ang landas patungo sa talon. Habang papalapit sila, narinig niya ang sabayang alulong. Hindi mula sa mga aso, kundi mula sa mga nilalang na nagdiriwang. Pagpasok nila sa likod ng talon, mas maliwanag ang kuweba kaysa dati. May mga sulo sa dingding. May mga anyong nakaluhod sa paligid ng hukay. Sa gitna, nakatayo ang pinuno. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito. Ang balat ay tila hinabing anino at laman. Ang mga matay pulang apoy. Sa likod nito, ang lagusan ay umiikot pababa, parang bituka ng lupa. Sa gilid ng kuweba, ang 3 bihag ay nakagapos pa rin. Buhay. Ngunit mahina. Napatingin ang pinuno kay Matias. Dumating ka, sabi nito. Tatapusin ko ito, sagot ni Matias. Tumawa ang nilalang. Hindi mo kayang isara ang puso. Ito ang tibok ng baryong ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang umangat ang mga aswang sa paligid.
paikot, palapit. Ngunit bago sila makasugod, sumigaw si Matias at itinaas ang kanyang anting-anting. Sumiklab ang liwanag. Napaatras ang mga aswang, napahiyaw sa sakit. Ang itim na aso ay tumalon at sinunggaban ang isa, itinulak palayo sa hukay. Mabilis na kumilos si Matias at pinutol ang mga tali ng mga bihag. "Umakyat kayo!" sigaw niya. Kumapang ang tatlo paakyat ng lagusan habang nagtatagisan ng liwanag at dilim sa gitna ng kuweba. Ngunit hindi umatras ang pinuno. Sa halip, lumapit ito. "Hindi ako tulad nila," bulong nito. "Ako ang ugat." Sa bawat hakbang nito, lumalalim ang pagyanig ng lupa. Sa ibabaw, naramdaman ng 7 pamilya ang mas malakas na lindol habang inililibing nila ang asin at abo sa 4 na sulok ng baryo. Isa-isa nilang tinapos ang kanilang tungkulin. Sa loob ng kuweba, itinapat ni Matias ang maliit na sisidlang bakal sa harap ng pinuno. Sa bisa ng sumpang nagbabantay sa lupa at hangin, sigaw niya, "Ikukulong kita sa pinanggalingan mo." Tumawa ang pinuno at sumugod. Ngunit sa sandaling iyon, ang itim na aso ay humarang. Hindi na ito mukhang karaniwang aso. Sa liwanag ng buwan na sumisilip sa likod ng talon, lumaki ang anino nito. Tila may pakpak na hindi nakikita, tila may sungay na hugis apoy. Tumama ang pinuno sa aso. Nagliyab ang hangin. At sa gitna ng banggaan, ibinuhos ni Matias ang lahat ng lakas sa anting-anting. Sumiklab ang liwanag na parang araw sa ilalim ng lupa. Sumigaw ang pinuno. Isang sigaw na umalingaw-ngaw hanggang sa Balete at Ermita. Ang lupa ay umuga ng malakas. Sa ibabaw, nagsimulang magsara ang mga bitak sa ilalim ng Balete. Sa Ermita, bumagsak ang lumang tabla at natabunan ng lagusan. Sa kuweba, ang pinuno ay tila hinihigop ng sisidlang bakal. Unti-unti, paikot, hanggang sa ang pulang mga mata ay naging 2 tuldok na naglaho sa loob. Isinara ni Matias ang takip. Sa isang iglap, tumahimik ang kuweba. Ang mga aswang na natira ay napasigaw at naglaho sa usok. Ang pagyanig ay humupa. Ang tibok sa ilalim ng lupa ay nawala. Naiwan si Matias na nakaluhod, hawak ang sisidlan. Sa kanyang tabi, ang itim na aso ay nakahiga. Tahimik. Hindi gumagalaw. "Hindi," bulong niya. Lumapit siya rito at hinawakan ang ulo. Malamig. Ngunit sa sandaling iyon, may mahinang liwanag na nagmula sa katawan ng aso, parang hamog na umaangat sa umaga. At sa liwanag na iyon, narinig niya ang pamilyar na tinig ng ermintanyo. "Natupad mo ang tungkulin." Unti-unting naglaho ang liwanag. At kasama nito ang anyo ng aso. Naiwan si Matias mag-isa sa kuweba. Sa ibabaw, ang buwan ay nananatiling buo, ngunit ang alulong ay wala na. Pag-akyat niya sa baryo, sinalubong siya ng mga tunay na tao. Tahimik, luhaan. Ang Balete ay nakatayo pa rin, ngunit sarado na ang lupa sa ilalim nito. Ang hangin ay hindi na malamig. Wala nang mga matang nagliliyab sa dilim. Sa kanyang palad, hawak pa rin niya ang maliit na sisidlang bakal. Alam niyang hindi ito dapat buksan kailanman. Sa unang pagkakataon simula nang dumating siya, ang Baryo Dinaya ay tahimik, hindi sa takot, kundi sa kapayapaan. Ngunit habang papalayo si Matias sa baryo kinabukasan, hindi niya maiwasang tumingin sa kabundukan. Sa ilalim ng lupa, maaaring sarado na ang puso ng lungga. Ngunit sa mundo, laging may dilim na naghihintay.
At kung saan man iyon gumalaw, may isang albularyong handang muling magpanggap upang wakasan ang sumpa. Wakas.